mga kapatid! Oh, yes, talagang mapapasabi ka ng an amazing day! Nako ha, akalain mo yon kapatid, agad-agad. December na talaga? Totoo ba? December na ngayon? Napakabilis ng panahon. 24 days na lang ha. Pasko na! Nako ha, kaya naman eto, nauuna na kami rito. Merry Christmas! Ano daw? Talagang uunahan ko na kayo sa pagbate. Oo. Wala pala. Hindi, mas nauna yung mga inaanak ko sa pagbati sa akin. Para bang nire-remind na nila ako agad, Ninang, malapit na ang Pasko, maghanda ka na. O, di ba nga? Maghanda na talaga ako. Pero sing saya ng pagbati yan, dapat yan ang feels natin. MVP as in merry ang vibes ng Pasko. Eto ha, tulad na lang ng mga nakikinig sa atin ngayon. Sa mga pumihit to the right, ayan sa ating bagong-bagong frequency, ang 105.9 sa Radyo 5, True FM. Hello! At syempre, kaway-kaway sa mga nakatutok sa atin sa True Network Channel 19 sa Signal, pati na rin po sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino! Wow! Mataas ang energy Oo, have a merry afternoon mga kapatid. Kasama pa rin ang inyong merry na pamama-merry na sa ganda. Wow! Bakit? Show ko to, walang kokontra. Ang inyong DJ Diva ng Bayan na Anna Ramsey. Hayaan nyo na, minsan lang tayo magganda-gandahan. Biruin nyo yun, every Sunday lang ako naggaganda-gandahan sa inyo. Ba't hindi nyo pa ako pagbibigyan? Diba? Naku, dapat naman talaga GV lang tayo dito sa ating radio show. Ito na nga ang programang Matchmade. #Matchmade. #Kwentong Match Made to Heaven. O, diba? Sa ating mga avid listeners, mga viewers natin dyan, ako, kabisado nyo na yan as usual. Oo, isa na namang session ng pang-uukil, panghihimasok ng may buhay. O, di ba ganyan naman talaga kayo? Di ba? Kahit hindi naman kayo kasali, gusto nyo nakikisali kayo. Sausaw, ganon, charot. Hindi, kasi dito sa programa natin, alam nyo namang very relatable ang mga stories, ang mga istorya na ibinabahagi natin dito. And we feel na talagang makaka-relate kayo at meron kayo somehow matututunan, mapupulot. Yung mapupulot nyo, hindi nyo itatapon, ha? Oo, itatago nyo yan sa bulsa ninyo. Oo, diba? At panghahawakan ninyo. Nako, eto na, may isa na naman tayong heart hunter ang magkukwento ng kanyang naging heartache. Ay, at dahil mabait tayo, eto na, susubukan din natin gawing merry ang kanyang Pasko sa pagpapakilala natin ng dalawang cupids na magpapa-impress sa kanya. O, susubukan lang ha. Try lang, malay nyo naman. Kayo naman, susubukan lang natin dito. Oo, malay nyo, nandito lang sa paligid, sa apat na corner ng studio booth natin ha, na dito nyo lang makikita pala ang inyong the one. Never say never talaga. Ipupush lang natin to ng ipupush. Parang itong ating heart hunter nga for today ha. Eto na. Ang kanyang kwento ay, this guy likes you, pare. Ang laki ng boses mo, pare, ha? Ay, nako, yan na nga. Habang napapainom ka dyan ng iyong soft drinks habang nakikinig dito, nako, espesyal ang ating episode. Dahil nga, eto na ha, ang chance to love again, ibibigay natin sa isa nating gay friend. Ay, nako, exciting! Ano nga ba ang nangyari? O go, JM Prosoto. Siya po isang auditor mula sa Taguig. JM, ikwento mo na yan agad-agad na. Charot, bumati ka muna. Hi, DJ Ana. Hello. Good afternoon. Good afternoon. So, makikilala ko ba dito ang aking sa apat na sulok na corner ng ano na to? Ano? Makikilala ko ba talaga? Makikilala mo mamaya, magkakaalamanan tayo, JM, ha? O sige, tingnan natin kung talagang this guy's in love with you, pare. Abangan natin yan mamaya. Nako, JM. Yes. Ikaw ay auditor. Yes. At ikaw ay umibig noon
Last 2022 pa. Actually, 2 years ago na. 2022. Matagal-tagal na rin. Yes. So, I believe nakapag-move on ka na. I think so. I believe din po. Okay. So, yung 2022 na yon, ito ay isang guy din, syempre. Tama? Yes, of course. Okay. Ito ay, yung mga past relationship mo ay talagang guy. Yes, guys. Okay. So, itong si guy, ano nangyari? Ilang taon ba yung naging relasyon ninyo? Actually, to give you a background po, yung mga past exes ko po, ang pinakamatagal is 5 months lang. 5 months? Yes. Ayaw mo namang abuti ng kalahati ng taon. Wala, hindi umaabot eh. Hindi talaga kaya. Ayaw? Bakit? Actually, yung sa past, itong last 2022 ko, medyo kakaiba yung story. Kasi parang nakot ako sa sarili kong pagtulong sa kanya. Tinulungan mo siya sa paano? Maka-move on. Tinulungan ko siya maka-move on sa kanyang ex-boyfriend din. Okay, so ibig mo sabihin, fresh na fresh pang lumabas sa isang relasyon itong ex mo noon, Yes. bigla kang pumasok sa eksena. Yes. Para maka-help na maka-move on sa kanya. Ay! Hindi ko naman alam na Ay! mapafall din pala ako. Ay, yan ang nga ba ang sinasabi ko, tutulong kuno, pero merong something. Yes, meron Pero nung talaga. una, meron na ba agad something? Wala talaga. Wala, so kaibigan Yes. lang. Intention mo lang talaga, mabuti ang puso mo, gusto mo lang Yes, tumulong. mabuti yung puso ko pero pagdating in the end, yung puso niya pala hindi mabuti. Di joke. Ouch! Grabe naman yon. Bakit naman ganon? So, okay. So, tinulungan mo siya mag-move on, nakapag-move on naman siya agad. Yes, dahil sa akin Dahil din. sa'yo. Yes. Thanks to you. Anong transition? Paano? May ligawan? Paano? Yun nga yung medyo gray area doon sa part namin. Kasi we started dating siguro after ng breakup niya, 3 months ago, nag-break sila ng boyfriend niya. And Okay. then, pumasok ako para nga to help him na maka-move on. And then kasi, iisang na kami sa office, Iisa? sa work. So, magkasama kami sa work, Okay. magkaiba lang kami ng department. Okay. So, every time na magla-lunch, pag magkakaroon ng mga gimmick, lagi kami magkasama. So, sabay kayong kumakain? Yes, So, sabay. madalas kayong magkasama? Yes, madalas talaga. Okay. Even sa Pero ano ba to? Friends na ba kayo before? yes, mutual okay. friends. Ang friend ko talaga, yung friend niya na Okay. girl. And then, napakilala sa akin. Then, yun. Naging friends na rin kami eventually. Okay, so ayan, madalas kayong magkasama, nagka-developan. Mukha, ganun. Ganun ang nangyari. So, sino ang unang nagbigay ng motibo? Yun nga yung great part sa amin. Kasi yung sa aking part, pinaliwanag ko naman sa kanya nung una pa lang na parang ako not into him pa. And Okay. then, kasi alam ko yung mangyari, baka magkaroon ng rebound. And in the end, yun nga, hindi ako nagkamali. Pero, actually, walang ligawan na nangyari. Parang ang naging happen ata nun, nasa swimming kami, Okay. dagat. And then, Uy, parang... may dagat? May Yes, dagat alon? talaga. Ay. Umaalon na may hangin. Umaalon? Okay, Ayun. tapos, nasa So, nasa dagat kayo? kami, parang nag-camping kasi yung with my Ay, tropa. camping, may friends. pa-bonfire. Yes, bonfire with marshmallow. With marshmallow, okay. Ayan. And then, tapos nun, after nung night na yun, around 3 a.m., para Ay, madaling araw. Anong meron siya? yun, para napag-usapan na namin na kung ready na ba to commit again. Okay. Yes. Ba't biglang pumasok sa usapan niyo yun? Para kasi ang intention kasi namin talaga, para maka-move on siya. Okay. Pero yun nga, since habang tumatagal yung araw, nagkakaroon ng nade-develop kami sa isa't isa. And then, after nun, parang sinabi niya sa akin na may ligawan ba tayo? Kailangan pa ba manligaw o mag-courting? Okay. Kung andito naman na tayo sa part na parang papunta na doon sa exciting part. So, bakit ba magliligawan? I-go na to, diretso na. Hakbang tayo ng malaki. Ganon. So, ayun. And then finally, nag-commit kami pareha sa isa't isa. So nag-agree kayo nung moment Yes, na yun. walang ligawan na parang, tayo na, ganyan. And then, Okay. yun, naging kami na. Naging kayo na. Yes, I think, mga around August. 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 Okay. So, masaya sa simula, kilig-kiligan, ganyan, habulan sa dagat. Ganon. Habulin mo ako. Ganon. Diba? Yes. So, masaya lang. So, anong nangyari? Bakit biglang natapos agad-agad ng 5 months ito? Ayun, yung 5 months kasi na yun, roller coaster ride sa amin dalawa. Okay. So, may mga interest siya na hindi ko hilig. As in, opposite kami. So, let's say, for example, siya is puro bookworm, mahilig magbasa, Okay. introvert. Ako kasi extrovert ako. So, ma-party, sa gabi, lalabas ng gimmick with friends. Ayan. So, dun pa lang, talagang hindi kami magkasundo sa interest namin. Okay. Sa isa't isa. And then, yun, mga around August, September, parang nakapag-decide na, may instinct na ako. So, sabi nga nila, trust your instinct. Oo. So, may instinct na ako parang,
dating na to sa sa breakup. Agad-agad? Yes. September pa lang. Yes, yun doon ako nagkaroon ng instinct na parang hindi na masaya, nag-iiba na lahat yung actions, yung treat niya sa akin, and then pero ako kasi yung intention ko talaga sa kanya is for long time partner na. Okay. Kasi too old na para sa fling-fling ulit, di ba? Ayaw na ng play-play. Yes. So, yun. Yung ko sa kanya is talagang long-term relationship na. So, yun nga. Since siguro dahil pangit yung pinagsimulan namin, parang wala kaming foundation. Kaya wala kaming na-establish na parang compatibility ba yung term doon or parang hindi ko alam kung ano yung pinaka-term. Wala kayong na-establish na parang magkakaroon kayo ng one decision sa life. Na syempre, kayo, habang tumatagal, lahat ng decisions dapat kailangan magkasundo kayo since committed kayo sa isa't isa. Right. And then, after noon, nung nagkaroon ako ng instinct na yun, nag-iisip ako kung uunahan ko ba. Na makipag-break? Yes. Kasi, syempre... So, pero ika-second month nyo pa lang to, di ba? Yes, second month. Ganyan na agad yung mga nangyayari. Usually yung mga ganyang month, ano pa yan parang talagang getting to know pa rin yan. Yes. Actually, yun nga yung mahirap sa part nga namin. Kasi nag-start kami as wala talaga. As office mates, as friends. Tapos it turns out na nagka-developan. Tapos after a month, na nakilala na isa't isa, di ko alam kung enough na ba yun makilala yung isa't isa. Para sa ganung month na 2 months pa lang, okay na agad kakaroon na instinct na negative. So, parang nangyari nun, yun, since may instinct na ako since sa mga actions niya na parang kakaiba na. Ano itong mga kakaiba? Kasi yung unang nabanggit mo is, syempre, magkaiba lang kayo, no? Opposite Yes, yung inyong interest. So, ano itong mga napapansin mong kakaiba? Dati kasi parang nagde-date kami, masaya, kwentuhan. Ngayon parang lahat ng inis niya sa trabaho, sa akin lahat. Parang ako yung hinahampas siya lagi pag stress siya, which is hindi naman yun yung sinimulan namin. Hindi ko siya ganun nakilala. Pero di ba minsan tayo, may mga kaya may mga partners tayo, hinihingahan nila tayo ng hindi nang sama ng bibig, ng amoy ng bibig ha, iba yon. Pero hinihingahan nila tayo ng mga problema nila, sinishare nila sa atin yung mga, baka naman hindi kaya ganun lang yung gusto niya na meron siyang mapag-sharean na masama ang ang pakiramdam niya, or meron siyang ikinaka-stress para mabawasan yung stress niya. Yes. Hindi ba ganun? I'm trying to intindihin naman siya sa ganung part. Pero hindi kasi sa relations kasi hindi lahat parang siya lang at siya lang. So may mga problems din naman ako, kailangan kong i-share. So kapag gusto ko mag-share, tapos siya rin pala may problem, parang hindi kami magkakaroon ng, hindi namin ma-motivate yung isa't isa. Bakit so, hindi nyo i-schedule? May problem ako, bukas ka ng problem. Okay? Kung pwede lang kaso very hectic. Huwag ka sumabay sa problem ko. Para hindi tayo mag-conflict. Mahirap kasi pag, kagari, stress ako sa work. Gusto kong maglabas sa kanya ng sama ng loob. Darating yung point na siya naman uunahan niya ako. Talaga? Yeah, so ako, instead na gusto kong i-voice out yung nararamdaman ko sa work, stress ko para ma-relieve ako, wala. Siya na yung nauna sa akin. Kaya hindi ko alam kung paano ko rin siya i-comfort kasi same kami ng problem or So, issue. laging ganon yung nagiging Yes, actually hindi lang sa work, sa cycle? family niya, lahat. Which So, is hindi naman problemado siya ganoon. lagi, ganon. Oo, tapos laging parang irritable na siya sa akin. Mainit ang ulo. Yes. Di ko alam kung Okay. nare-regla din ba siya. Feeling ko rin. Baka dinadatnan din siya. Masakit ang puson, dinidismenorrhea. Yes, ayun. Medyo, Okay. So, hindi ka nakakapaglabas ng, hindi mo siya nagiging hingahan. Siya Yes. lang ang labas ng sama ng loob sa'yo. Okay. ako lang pasok ng pasok nung nilalabas naman niya. Nung hininga. Lilinawin natin kung ano yung mga labas-pasok na yun. Okay. So, yon. Yes. Okay. Medyo magulo talaga. Tapos dumating yung point na parang kasi yun parang may promotion ako sa work. Okay. So, may promotion ako sa work then 1 week po kasi yun na naka-work from home ako to do the training. Okay. And then yung last day kasi alam niya na exam ko. So, yung week na yun, dun talaga yung deciding factor na parang alam ko na mag-break na kami. Na feeling ko pinapatapos na lang yung exam ko para hindi ako ma-stress, mag-focus ako dun sa exam ko. Okay. Then yun, hindi nga ako nagkamali. After na exam ko, lumabas kami sa Ayala, dun sa may Jollibee. Tanda-tanda ha. Sa tapat ng Nagbangit ka Telu, pa sa talaga baba ng ng brand, Telu. So parang yun, kwento niya sa akin lahat na Okay. parang naging comfort lang niya ako. Comfort person during the time na nag-move on siya, na sa kanya raw nakita nung time na kailangan niya ng tao, ako yung kumalinga sa kanya. Oo. So medyo mahirap sa akin kasi ang intention ko kasi sa kanya is good.
Pang long term yung ano mo Yes, intention mo. good intention siya kasi Okay. short term lang para lang makamove on siya. So, ang hirap sa part ko kasi ako na tinulungan ko siya mag-move on pero ako yung nag-suffer. Oh. Yun yung medyo masakit. Ay, sorry. Oo. Ang hindi, mahirap yun Ikaw yung, tinulungan mo siya. Tapos, ikaw dulo-dulo, ikaw yung nag-suffer. Yes. Kaya nga nung naisip ko nung may instinct na ako nun, dapat unahan ko na. Kasi alam Kaya ko lang naunahan. naunahan nga ako. Ayun lang. Naku, yun Yun ang yung pagkakamali ko problema. talaga. Oo. So, pag yung instinct talaga natin, minsan kailangan sundin natin no? Yes. Okay, so after niya naghiwalay, so sa madaling salita siya ang nakipaghiwalay sa'yo. Yes. Ano ang binigay niyang reason sa'yo? Ang naging reason, yun nga, sabi niya sa akin, parang ako yung naging comfort niya nung time na kailangan Yun niya na nang yun. mag-move on. Okay. So, naging nag-sorry naman siya sa straightforward akin, siya yes. sa'yo. Okay. Saka hindi niya nakikita siguro yung self niya nakasama ako in the future. Nabanggit naman niya din sa akin yun. So ano ba to? Naramdaman mo ba na ginamit ka lang niya? Sa mga panahon ng malulungkot Well, siya? Ganun definitely ba? ginamit ako. Pero yung paggamit ko naman, good intention sa kanya. And then, yun, naka-move on naman siya. Pero, yun nga, as what I mentioned kanina, yung pag-move on niya, ako yung nag-suffer. So, ako yung nagtiis lahat nung naranasan niya nung una. Siguro dahil masyadong malalim yung naging pagtingin mo sa kanya, siya pala pang ano lang, parang gusto ko meron lang mag-ano sa akin, kumalinga sa akin sa panahon na malungkot ako. Ganun lang yung, hindi ba naging malinaw sa inyong dalawa na kung ano ba yung magiging status ninyo? Wala ba kayong pag-uusap na ganun? Hindi, wala talaga. As in, ang nilook forward namin, future na. So, talaga ako, hindi ako sa part na hiwalayan ba ako nito? Wala ako sa ganun. Walang thinking, ganon. Yes. So, ano yung biggest takeaway mo nito? Yung biggest lesson mo? Yung siguro, yung pinaka natutunan ko dito sa lesson na to, kapag nag-move on yung isang tao, wag mong sabayan. Okay. Hayaan mo siya sa sarili niya kasi kaya problema niya yun eh. So, andyan ka lang siguro para mag-voice siya pero wag mo siyang tutulungan na to the point na pati ikaw madedevelop. Tama. So, kung mag-move on siya, let them be. So, problema na yun siya mag-resolve. And at the end of the day naman, siya rin naman yung makakatulong sa sarili niya. Hindi naman other people. Tama. I feel like ganun talaga. Kailangan alamin mo muna yung isang tao kung may mga extra baggage ba siya. Yes. Kung may mga past ba siya na hindi pa rin niya malimutan. Huwag ka munang papasok, sa ganyang klaseng senaryo. Kailangan i-make sure mo na healed na talaga yung isang tao, 'di ba? Yes. Kasi yun nga yung pinaka, question. Paano mo malalaman na healed yung isang tao? Ayun, that's the question. Merong iniwanang question itong ang ating heart hunter para naman pag-usapan itong situation situation ni JM. Kasama rin natin, of course, ang ating resident expert, our very lovely Doc Camille Garcia. Hello. Hi, good afternoon, DJ Ann. It's so nice to be back. Merry Christmas na Merry December. Christmas! At ang aga ng regalo sa akin ni Doc. Oo, na-pressure ako ang aga ng regalo niya. Pero thank you so much, Doc. Merry Christmas. Ayan. Ano bang ating masasabi dito sa ating bisita na si JM? Oo. Ano ba yung talagang meron sa kanilang relasyon? Okay, unang-una, no, when you wanted to help somebody na sabihin natin mag-move on, you should focus on the healing lang. Kasi ang nangyayari, parang pag yung ganun, parang iniisip mo, may expectations ka na susunod eh. So once na nagkaroon ka ng expectations, ay, mamahalin akong susunod nito. And when pag ganun ang mangyayari, hindi mo talaga sigurado, ang umiiral doon, emotion lang. Hindi pa talaga prepared yung tao na talagang sabihin na, eto na. Kasi kumisan tayo, yung kung bakit natin tinutulungan itong isang taong ito, kasi probably, ang feeling mo, mag-invest ka rin ng emotion dito. So, once na naging ganon, syempre, very frustrating para sa isang tao na in-expect ko siya na yung susunod, kaya lang hindi nagkaganon. And, yung sinabi mo kanina, JM, na talagang opposite kayo, sometimes magugulat ka, opposites really attract, pero it takes time and effort. Kasi pwedeng, mas maganda nga yung karelasyon mo, isang tahimik, tapos ikaw isang madaldal. Paano kung parehas kayong tahimik? True. Di ba ang hirap din naman nung gano'n? Wala na nagsalita talaga. Oo. Napanis ang laway talaga. Tapos kung parehas naman kayong madaldal, talagang
diskusyonan kayo ng Yes. diskusyonan. So, magiging hindi din maganda. Ang siguro pagdating lang dito sa pagkakataon na to, hindi lang naging maganda yung proseso ng paghihil ng isang tao kasi siguro yung isa parang marami pa siyang gustong i-set na ito yung gusto ko, ima-mindset ko na baka mamaya sana yung magiging kung kami talaga ni JM sana ganito. So, ang nangyayari, inuunahan siya. So, very frustrating para kay JM na ganito yung nangyayari. The more na mas madaling masaktan yung tumutulong rather than yung tinulungan mo. Hindi niya isipin yun na talagang sabihin niya na nasaktan ka? Hindi. Kasi tinulungan mo ko So, yun ang inisip ko dahil kasi nagkaroon naman ng compromise na nag-invest din naman ako ng emotion sa'yo. Akala niya yun na lang. Pero mas masakit dun sa tao na tumutulong, ganun pa ang mangyayari. Napakasakit, Kuya Eddie. Ang sakit nun. Sakit talaga. Ang pure ng intention mo, tas yung balik sa'yo, ganun, di ba? Oo. Pero ang hirap nga kasi na pumasok sa isang relasyon na alam mong hindi pa fully healed. Pero the question, Doc, paano mo nga ba malalaman na yung taong na-encounter mo ay talagang healed na? Una, mahirap dahil kasi sabihin natin, kailan ba naghihilang ibang tao? Merong sabihin mo, weeks. Merong iba, 3 days lang nakag-move on na. Pero merong ibang tao, lalo na sinabi mo kasi introvert yan. Sometimes, alam mo, kailangan magbilang ka talaga ng buwan. Ay, ganun. Kasi ang talagang process niyan, 3 to 6 months yung healing For yung any ordinary healing for love, talagang kailangan, it takes time. Pero yung iba, pag lalo na napag-usapan nyo ba kung ano talaga yung nangyari sa kanya dun sa relationship niya? And when you talk to this person, lalo na pag sa ganyan, hindi ka gagamit na ikaw kasi. Puro I statements. Para sinabi mo, alam mo, ako, nakaramdam hindi naman ako ng ganito. Sa akin kasi, para sa ganun, makikita mo, kung merong concern din siya na makakompensate yung mga sinasabi niya na, parang, imbis na sabihin niya na, ikaw naman kasi ang nag-expect lang, hindi naman ako. Doon mo makikita, hindi pala siya healed after all. Dahil kasi, ang iniisip niya, ikaw yung nagsabi. Pagdating sa ganyan, when you talk about healing, it's always an I statements. Wag yung you. Kasi, doon mo makikita na biniblame mo pa siya kung bakit ganon yung nangyayari. So, there's always a big difference talaga dun sa mga bagay-bagay kung paano mo siya sinasabi dun sa tao. Malaki ang impact nun. O ayan mga kapatid, nako, thank you very much once again, Doc Camille. Ayan, ano naman kayang say ng ating mga kapatid natin dyan, ng mga kamachis natin dyan? O diba si Ma'am si Ian na nakatutok ngayon, parang agring-agree siya sa sinabi ko na Mama Mary ang attack na natin today. Charot! Ay nako, thank you very much Ma'am si Miss You. Magandang hapon Ma'am DJ. Happy and blessed Sunday po sa inyo. Alani, Junko, hello sa inyo. Sarah Eziel, ang daming mga pa-shoutout dito. Mamaya magbabasa tayo ng mga comments ninyo. I-comment nyo dito kung relate kayo sa pinag-uusapan natin. Mamaya, more comments, more chika pa tayo. Nako, subukan naman natin. Eto kahit pa paano ay maibsan ang sakit na nararamdaman ni MJ. Binaligtad ko, JM. JM, okay. JM! Nako, eto makakatulong naman kaya ang mga ipapakilala nating mga cupids ngayon. Nako, magkakaalaman na tayo sa pagbabalik ng inyong paboritong matchmaking show sa radyo. Ito ang Match Made with DJ Anna Ramsey. We're back! Nakatutok pa rin kayo sa nakaka-merry ang vibes na dating show sa radyo. Ito ang Match Made with DJ Anna Ramsey. And this time, heto na, kilalanin na natin ang ating mga Cupido. Ang ating Cupid number 1, siya po ay 25 years old from Quezon City, Mark Vincent Riosa. Hello. Hello po, DJ Ana. Hi! Ano Good gusto mong afternoon. itawag ko sa'yo? Mark or Vincent or Mark Vincent? Mas prefer ko kahit Mark na lang po. Mark! Yes Okay, Mark, ikaw anong pinagkakaabalahan mo sa life? Ngayon po, service crew po. Okay, Yes, matagal ka na dyan. 2 years naman po. 2 2 years na rin years. po. Ikaw ba talagang naibig na rin? May naibigan, na in love, gano'n? Actually, opo, sobra. Yun nga po ang problema ko sa akin. Sobra? Bakit Ganyan po ako naman? pag nai-inlove. Halos ibigay ko po lahat buong pagkatao. Grabe ka naman. Ayun nga yung
Bakit naman buong pagkatao, hindi ka na nagtira sa sarili mo? Hindi ko nga rin po alam eh. Todo-todo ka, ha? Opo, ganun. Ganun talaga. As in, todo pa po sa todo. Ay, todo na to. Ganon. Talagang isasagad mo hanggang buto, kumbaga. Opo. Bakit? Bakit mo napili na ganito ko klase ng tao magmahal? Ito todo ko lagi. Actually po, hindi ko talaga siya pinilit. Hindi ko siya pinipilit. Kusa. Siguro likas po sa pagkatao ko na yung gano'n. Na Kahit- talagang todo ka magmahal. Opo. Even po sa mga kamag-anak or sa Ay, talaga? Yes po, opo. Okay. Ako po kasi yung klase ng tao na hindi rin po ako makakahindi. Ewan ko rin po kung bakit. Hindi ka marunong mag-no. Opo, ayan po. Naku, yung mga ganyang tao kadalasan talaga yung inaabuso. Yung mga hindi marunong mag-no. Sadly po, yes, tama So, po. ilang beses ka na rin naabuso? Kung bibilangin po, Hindi na rin mabibilang. hindi na po mabilang. Parang ilang beses ka na nautwa sa pagmamahal. Ilang beses ka na manaloko sa pag-ibig. Maraming beses na po talaga. So, Sa pagkakasabi mo ng maraming beses, parang hindi ka pa rin talaga natututo. ayun nga po eh. Ewan ko kung kailan ako matututo. Siguro, sana, Oo. this coming 2025. Oo, no? Matuto ka na talaga. Pero okay, so ikaw, bakit ano yung mga klase ng mga pang-aabuso ng ito pagdating sa pag-ibig, ang mga na-experience mo na before? Siguro po yung yung pag-aabuso po. Yung mga na-encounter mo before, kasi sabi mo, todo ka magmahal eh. Ang disadvantage po siguro ng ganyan is yung katulad nga po na abuso ka kasi akala nila okay pa rin sa'yo kahit hindi na. Kasi hindi mo siya nasasabi. Tsaka yung... Hindi mo nasasabi. Kailangan talaga view. nasasabi. Okay. Hindi mo siya nasasabi or ayaw mo kasing makasakit. Parang ayaw ko kasing masaktan Parang siya lagi mong iniisip yung feelings ng iba. Pero what Opo. about your feelings, 'di ba? Na isasantabi mo lagi yun. Kaya nga po. Ay, when you say todo ka magmahal, ano to? Effort? Binibigyan mo ng oras? Binibigyan mo ng mga materya? Ano ba? Exactly Paano? po, lahat. Lahat talaga. Apo, effort, Mm-mm. oras, tsaka pagmamahal. Yan po. Yan, exactly. Lahat po yan. Lahat talaga. So, nilahat mo na, Actually. no? Wala ka man lang talagang itinira na iba. So, Yes maabuso ka talaga pag ganyan, no? Okay. So, ikaw naabuso ka na sa pag-ibig. Yes po. Hindi mo na rin mabilang. Nakailang relasyon ka na ba? Yung totoong relasyon po. Yung fake, sige. Yes. Unahin natin yung Sa fake. totoong relasyon lang po muna tayo. Ang taray. Tatlo po. Tatlong Tatlo. totoo. Yes po True yan. love. True love po. Yung mga fake. Pling-pling. Marami. Pling-pling. At kasi kaya ko siya... Bling-bling o bling-bling? Kaya ko po siya Okay. nasabing pling-pling kasi wala rin pong ligawan. Wala po. Yan. Okay. Na parang- So, masasabi mong true love ang isang pag-ibig kung nagligaw ka, ganun ba yon? Hindi po. Siguro yung may assurance ka na tayo. May assurance okay. po ako na. So, may label. Okay, kami. Okay, sige. So, sa lahat ng naging relasyon mo talaga, puro guys ito. Wala kang naging babaeng karelasyon. May nakarelasyon na din po ako na babae. Babae. Ilan? No, once. Isang beses ka Yes lang po, isang pumasok sa beses ganong po. relasyon. Ano siya, kababata ko po. So, ito yung first, relationship? No, hindi po. Nope. Okay. So, bakit ka nag-decide mag-jump from a guy to a girl and then now you're back to a guy? Actually, I'm a bisexual po. Okay. Opo. Nalilink po ako sa lalaki at babae. So na-attract ka Yes both. po. Okay. Attracted So, po ako both. kailan mo nasasabi pagka na-attract ka sa guy or sa girl? Yung parang hindi mo pa realize o ay hindi mo masabi kung ano yung nararamdaman na parang Mhm. example, Okay. hindi siya maalis sa isip mo or hindi ka makatitig sa kanya ng maayos. So parang Sige nga, titigan mo nga si JM, mang matesting lang natin talaga. ay, ang aga pa masyado. Ikaw talaga, Mark. Okay. So, hindi mo matitigan, gano'n. Yes po, opo. Pag ikaw na in love, yung mga simulang stage pa lang ng ganyan ka, pag nakita mo yung isang tao, I bet, ay pwede, tapos hindi mo siya matitigan, gano'n. opo, gano'n na nga mismo. Opo. Pero paano mo pinapakita yung motibo mo na type mo yung isang guy na yun? Direct to the point po. Sinasabi ko po mismo. Paano? Na, for example, kunwari nahiya po ako, pasasabi ko po siya sa isang kaibigan. Ganon. Hanggang sa, wala pa po akong lakas ng loob ngayon, maaling sa chat or sa text. So, yan. Chinachat mo muna. Opo, yan. Okay. Pero ngayon, yung last relationship mo, kailan pa to? Last
year po. Last year lang. Pero Last year lang po. sa tingin mo, nakapag-move on ka na ba? Fully healed? Kasi ayaw na ni JM pumasok sa isang relasyon na meron ka pang extra baggage. Yes. Actually, nakapag-move on na po ako since nung kami pa. Kasi, Ay, taray, no? Habang kayo, nag-move on ka Nag-move na. on na po ako. Oo. Bakit mo naisip? kasi pinaparealize niya po sa akin na hindi na ako ganun kahalaga sa kanya. that's Wala so na po sad. siyang oras sa akin. Katulad nga po nung sinasabi ko is, palagi ko siyang sinusuportahan. Kasi volleyballista po siya. Okay. So ako, hindi naman po ako sports. Oo. Hindi po ako mahilig sa sports. Ako lang yung palaging nandun para sa kanya. Mhm. Suportahan ko siya. Hanggang sa parang nagtatago na siya na ayaw niya na akong makasama. O parang pag may mga ganap na siya, hindi niya na akong ini-invite or So hindi ka na Opo. ini-involve. Parang unti-unti ka ng nawawala sa eksena. opo. Nang dahil sa ayoko lang siya masaktan, hindi ko siya tinanong kung ano pa ba tayo, okay pa ba tayo, hindi na. Bakit di mo tinanong? Pero kasi alam ko naman na po na pinaparamdam niya na sa akin eh. Gusto niya na lang po ako mag-give up. Opo, Okay. actually. Tsaka wala po akong boses sa relasyon namin. Bakit wala kang boses? Mag-vocalize ka nga. I-try mo mag-vocalize. Charot. Hindi Hindi, bakit wala kang boses? Bakit ayaw mong i-voice out yung mga gusto mo para sa isang relasyon? actually kasi ganun po talaga yung ugali niya nung nakilala ko na siya. Opo, like na parang ayaw niya na ko kontra. Parang O, siya lagi nasusunod sa Yes relasyon po, nyo. exactly po. Siya Which po. is pumayag ka ng ganun. Mahal ko po. Ayan naman kasi pagmamahal na yan. Talagang gagawin ng lahat. Okay. So, wala kang boses sa relasyon. Yes po. Tapos, paano mo nasabi na, okay, mag-move on na lang ako kahit nandito pa ako sa relasyon? Bakit wala kang guts na sabi na, ayoko na, itigil na natin itong relasyon na to? Kasi actually po, hindi po talaga paniniwala ko po sa sarili ko yan. Na hindi agat maaari po, ayoko manggagaling sa akin yung salitang break na tayo. Okay. Okay. So, dun pa lang mga kapatid, medyo nakikita natin na talagang may pagka-martyr ang ating Cupid number 1. Diba? Magandang, ano yun, characteristic na talagang todo ka magmahal, ibubuhos mo 100% because sa dulo, ayaw mo na meron kang pagsisihan. Pero thank you so much ha sa ating Cupid number 1. Thank you po. Oo. Kilalanin naman natin ang ating Cupid number 2. Siya ay 23 years old from Las Piñas. Carlo Redil, hello! Welcome! Hello po, DJ Ana. Bati ka muna sa mga kapatid natin na nanonood ngayon. Magandang tanghali sa inyo lahat. Stay lang, watch, Machi-machi! Ang taray, no? Gusto ko yung mga ganyan, happy-happy lang, no? GV-GV lang tayo. Dapat lang naman talaga. Okay. Okay, so ano naman yung naging experience mo pagdating sa pag-ibig? Sa akin naman po, yung last experience ko po is LDR po kami. LDR, ilang taon kayo? Ano lang po, mga 8 months lang. 8 months. Yes po. So sa 8 months na yon talagang LDR kayo? LDR lang po kami kasi taga-QC siya eh. Ikaw? Las Piñas. Kaya LDR po talaga. LDR na yun, no? Pagka gano'n, no? O sa bagay, depende yan sa inyo kung paano nyo i-considera ang isang relasyon kung LDR. Okay, so LDR, paano? Walang oras na magpunta, ume-effort? Sino ume-effort? Ikaw or siya? Ano po, wala po syempre. Ano lang, chat-chat lang po kami. Chat-chat? Kamustahan. Nagkikita naman kayo sa personal? Hindi po. Ay, hindi! Wala pa kaming kita ng DJ chat. Taray, no? Uso na pala ngayon talaga online jowa. Okay. So, yung jowa mo na to, online lang? Online lang talaga siya. Taray. Online. Okay. So, bakit hindi kayo mag-decide na magkita? Ano po ako busy po ako sa school. Schoolboy tapos work. Ganun. Okay. So, okay lang sa kanya na gano'n ang setup ninyo for 8 months? Okay lang po kasi gusto naman din po niya parang nakasanayan na din po namin. So, never kayo nakita kahit isang beses? Ay, hindi po. Talaga? Yes po. Pwede pala yung gano'n. Pwede kung ano lang. Parang pangpalipas oras, ganun. So ibig sabihin hindi ka gano'n kaseryoso dito sa ganitong relasyon? Ay, hindi po. Parang ang problem naman po, masakit sa akin is parang nakasanayan ko kasi siyang kausapin. Okay. Parang naano ko siya. Pero alam mo at alam niya na magjowa kayo. Ayaw po. Pero nag-settle Walang lang ligawan. kayo. Walang ligawan. Ano lang po kasi na nagkakilala kami sa nag-online selling po kasi ako. Okay. Ganun. Kumbaga minors ko siya. Ah. Yung sobrang dahil suki ko siya, lagi kami nagchat-chat. Sino una nag-chat? Siyempre ako. Siyempre, ako ikaw. yung tindero eh. Ano unang chat mo sa kanya? Sabi ko, ay thank you sa sa TikTok. Ay, sorry po. Sa TikTok. Oo. Thank you sa pagmamain.
Wow, Ganun. parang lahat naman ng ano mo, hindi mo mini-message ng ganyan, sa kanya ka lang ng Cute naman thank po kasi you. siya. Cute naman. So, yun yung naging simula. And then, after nun, nagka-developan, message. Wala man lang nag-initiate sa inyo na magkita ta naman tayo sa personal. Wala po kasi po, busy po ako sa research namin, sa ano. Ay, nako, walang busy na tao sa taong talagang gustong gawin ng isang bagay. Sa lanan to ng school namin. Oh, wag na mag-aral. Mali! Mali ang payo! Mali! Parang mali ang pinapayo ng DJ. Mali, hindi. Siyempre, alam mo, tama yan. Unahin mo talaga ang pag-aaral, i-prioritize mo ang mga mas mahalagang bagay. Minsan huwag yung pakikinggan dun di. Charot! Hindi, mali. Okay, hindi. Of course, dapat unahin ng studies, diba? Tama. Which is yun ang ginawa mo. Pero ikaw ba nasaktan ka sa ganitong klaseng relasyon nung naghiwalay kayo? Ayo po kasi nga po sabi ko kanina, para nakasanayan ko siya. Every after kong galing si school, nakakausap ko siya every night. Kakapuyatan nga. Hanggang anong oras yung puyatan na yan? Ano lang, syempre maaga na. Literal na 1 a.m. Grabe. Ganon. Oo, unahin ng pag-aaral pero pagpapasok, naka-zombie. Zombie. Zombie ang Zombie mukha. mode. Oo, dahil puyat, kakachat, ganyan. Grabe. Nako, pero yan ang iyong love story. Yes, Naka-move po. on ka naman. Opo, Okay ka na and ready to mingle. ready yan. Ready na sila mga kapatid ng ating mga Cupids. Nako, maraming salamat sa pag-share ng inyong mga kwento. Nako, medyo nagkakakilanlan na tayo ha ng ating mga Cupids ng ating Heart Hunter. Pero gaya nga ng sabi natin kanina, ang goal natin ay mapakilig ha ang ating Heart Hunter na si JM. At para naman dyan, ang ating unang paandar for today ay Sulfur OA. Like your DJ, na napaka-OA. Talaga, Gen Z lang ang peg natin ha. Pagkaka-OA yan lang natin. At magpapakilig. Ayan, banatan lang ng pick-up line para sa pagpapangiti sa ating Heart Hunter na si JM. Tatlong pick-up lines ha. Para talagang game na game tayo dyan. Okay, let's start with our Cupid number 1. Mark, go ahead. JM, pagod ka na bang umupo? Hindi. Tara tayo naman. Isa pa po. Oo, tatlo pa. Sana keyboard na lang ako Bakit? para magkatabi yung UNI. Okay, one more chance. Sige. Aalis ako eh. Pupunta ako sa sementeryo. Sama ka? Bakit? Dalawin natin sana yung patay na puso ko sa'yo. Okay. Sige, palakpakan na. Ay, corny daw! Ay! Bakit nakukornihan si JM? Ano, wali havi sa'yo? Wali. Wali! Pero napatawa mo siya, aminin mo. Minsan yung mga hawali, yun yung mga nakakatawa. Pakinggan naman natin. Thank you very much sa ating Cupid number 1 na si Mark. Pakinggan naman natin ang ating Cupid number 2. Take it away. JM, can I follow you? Bakit? Kasi my parents always told me na follow your dreams daw po. Hawi. Habay. I follow your dreams. Okay, next pick-up line. Scientist ko, JM scientist ako. Bakit? Bagay tayo kasi love kita eh. Ano yun? I-explain mo nga muna yon. Sige nga. Wala yun. Okay. Next, one more chance. DJ, sorry. Hindi ako kasali dito Huwag mo ko isali. Matchmaker ako. JM, thesis ka ba? Bakit? Kasi pinagupuyatan kita para matapos lang kita. Ano daw? Para matapos ko sa akong patay net. Hoy! Nakakaloka, yan na nga ang mga pa-pick-up line na Sulfur OA mula sa ating Cupid number 1 and Cupid number 2. Thank you so much. Talaga namang, nakaka-merry ang vibes natin dito sa studio at sana kayo din dyan ang mga nakatutok ngayon. And eto na, speaking of merry. Hindi ko na mabilang kung nakailang merry ako ngayon for today. Kasi ganun talaga pag happy, diba?
Nako, eto na. Mga matchies, kamatchies, mga kamatchmade, makikisabay rin sa magpapamary ng vibes ng Pasko ang ating mga kapatid. At ang ating kapatid na bisita ngayon nga this afternoon, sasamahan tayo ng ating MQAA vocal sweetheart, Carmela Lorzano. Hello! Hello po. Oh, diba? Kamusta ka, Carmela? Okay naman po. Ang lamig naman pretty dito. talaga. Ang lamig-lamig, no? Lamig ako. Wag mong akong binubukong kasi tiis ganda talaga ako. Tingnan mo naka-sleeveless Sleeveless ako. pa siya eh. Pero matchy-matchy tayo kasi naka-green ka, Yes. naka-red ako. Christmas eh. Christmas ang peg natin today. Pero ito, gaya na nga ng sabi ko kanina, gagawin pa nating merry ang vibes ng Pasko dahil nga kasama po natin mga kapatid si Carmela. At syempre, bago ang lahat, bumati ka muna sa ating mga kapatid. Ayan, hello po mga kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, salamat po at nandito ako. Thank you po, Ate Ana. Kayo ba ro? Ay, ano daw? Bulbul na naman yung bibig ko. Kayo po ay nakikinig, ayan ha, at nakatutok pa rin sa nakaka-happy at nakaka-fresh na dating show sa radyo, Bawal Mahagard. Oo, kapag nakikinig kayo ng Matchmade, dapat fresh kayo. Wah, dapat nakaligo na kayo, ganon. Charot. Ay, pero ito, this is Matchmade and don't forget to use hashtag Matchmade, hashtag Kwentong Match. Ayan, made to happen. Let's go! Uy, maraming salamat po ha sa mga nag-comment dito sa ating Facebook sa 105.9 True FM. Kung hindi ka pa naka-follow dito sa ating Facebook page, mag-follow ka na para updated ka. Ayan, thank you so much ha. Nagustuhan nila yung ating merry ang vibes ng Pasko. Ang ganda daw ng kanta. Ayan. Maraming salamat po. At ito na mga kapatid, nakilala na natin ang ating mga cute na cupids. And this time, ipagpapatuloy pa natin ang kiligan at kwentuhan. At syempre, kasama pa rin natin si Dr. Camille. Doc, ano pong masasabi niyo sa ating Heart Hunter at sa ating mga cupids at this point? Nakakatuwa eh. Dahil Diba? kasi first time na talagang sobrang fun yung dating. Walang yung parang hindi ka mape-pressure na may pipiliin ka. Merong yung parang kahit nasabihin mo na meron silang mga sad story to tell, it was parang meant na nakayanan nila lahat yung mga hindi naman kasi considered na mga heartaches. Eh. Parang it was a learning experience for all of them. At the same time, siguro dito pinapakita na they are able to respect each other. Hindi yung talagang pag naghiwalay, aabot sa puntong nagbabangayan, nagsusumbatan. And that is one thing na sigurong maganda. Dahil kasi you will be able to prepare yourself sa susunod na mamahalin mo kasi hindi ka gumawa ng something na ikasasakit na ibang tao. So more or less, it reflects also yung behavior at the same time, yung personality na ini-exude nila dito. At napakaganda ng sense of humor ng nilang tatlo. Yes. Regardless kung heart hunter ka o yung si Cupid, yung mga cupids natin sobrang nakakatuwa. Kaya siguro they're all prepared and considering the fact na this is something different sa ating Matchmade, gusto ko lang sabihin sa iba na pagdating dito sa pagkakataon to, love has no gender. Ganda nun. As long as tumitibok ang puso mo, may karapatan kang magmahal, ano ka pa man, 'di ba? Ano man ang iyong kasarian, lahat tayo may karapatang magmahal at mahalin ng tunay. O, 'di ba nga? Nako, thank you so much once again, Doc Camille. Oo, ang daming mga pa-comments ng mga kapatid natin dito. Si Carlo naman po pakantahin yan. Teka lang, parang magaling yata si Carlo kumanta. Ay, parang ma-humble siya. May nagko-comment dito eh. Ang pogi ni Carlo, ay parang ang dami mong dito, paning dito. Record ko lang po yan. Ni-recruit mo? Or ikaw din to nag-message ka kanina dito, no? Charot lang, oo. Ayan ang mga pa-comments natin. Pero ayan, speaking of kantahan, ito meron tayong more challenge para sa inyo at para makapili ang ating Heart Hunter na si JM. Ang portion na to ay tatawagin nating Song Linggong Pag-ibig. O ha, alam nyo na yan guys. Kung may i-dedicate kayong song para kay JM,
ano ito at bakit. At syempre, hindi namin palalagpasin na magpa-sample at pakantahin namin kayo habang nakatingin kayo kay JM. Kasi di ba ganun yun, Doc? Kailangan pag may inaalayan ka ng kanta, titingnan mo siya sa mata para maramdaman niya yung song na dinededicate mo sa Syempre, kanya. may emotion na involved dun eh. Kaya Tama. dapat lang. Yes, magkakaalamanan na tayo. Simulan natin yan sa ating first Cupid. Mark, anong song ito? Kasama kang tumanda. Ay, ang ganda ng song. Bakit yan ang napili mo? Siguro, kung papala rin, bakit hindi? Ay. Nalalawa ko actually, JM. Hindi ko malaman maitimpla. Pero sige, pakinggan na natin yan. Take it away. Ako, hindi ako marunong kumante, pero pipilitin natin. Sasamahan kita kahit bungi-bungi ka na. Para sa akin ikaw ang pinakamaganda. Ko'y sarap isipin, kasama kang tumanda. Para napapangiti ka, JM, Anong say mo doon? Pwede. Pwede. Pwede daw. Oh, ba't umiiling-iling pa si Carlo? Para pang gusto niya sabihin, wala ka sa akin. Ano po kasi yan? Ano Kanta yun? ko yan. Pero, English version tayo. So, bakit naman yan ang napili mong song? Ano lang, syempre, yun nga. Kung magkaroon na ng partners soon or ngayon na, syempre gusto ko rin na makita siyang kasamang tumanda. Kahit mukha kayo matanda. Ayusin mo yung mga sinasabi mo, baka hindi ko mapili, Okay, sige, let's hear it. Ito na. Okay. Ay, may ano pa, may kodigo ako. Sige na nga. Okay, Sige. take it away. I wanna make you smile wherever you said. Carry around in your artistic is bed. Bisaya! Okay lang yan. Sige, take All I two. wanna do is grow old with you. May baboy-baboy ba yun? Kiligin ka. Kiligin ka? Bakit? Kinokontrol. Bakit mo siya pinipilit na kiligin? Kiligin ka. Saan ka nakakita na inuutusan mo yung tao? Kiligin ka. Hindi, kinikilig yan, DJ. Kinikilig siya. Ayan na nga ang mga pasample ng mga pakanta ng ating mga Cupids. Thank you so much sa ating Cupid number 1 and Cupid number 2. Ano say mo doon, JM? Mahirap pumili Ay, nahirapan siya. Parehas, magaling kumanta. Magaling ang boses. Kalo, parehas yung tonado. Di mo alam kung maniniwala ka sa comment ni JM, no? Pero ito na lang kay JM, kung meron kang isang question para sa kanilang dalawa na gusto mong malaman, para mas makilala mo sila, ano yun? Tig-isa sila or Tag- same isang- question lang. Hindi, magkaibang question para mas makilala mo silang dalawa. Sige. Kay Cupid 1 muna siguro, no? Cupid number 1, okay. Sige. So, pagpapasok ka sa isang relasyon, ano yung unang-una mong gagawin or ma-establish sa partner mo para maging foundation for a long-term partner? Siyempre, number 1, loyalty. Yan, meron tayo niyan. Tsaka yung secured ka sa akin kasi sigurado ako na pag pumasok ko sa relationship, binibigay ko siya lahat ng kakayanan. Lahat. Yun lang siguro. Sige. Loyalty. Loyalty daw. Meron pa ba yan ngayon? Ay, sabi na! Meron pa ba yan ngayon? Para namang nagdala ka na talaga sa pagmamahal, JM, ha? Oo. Meron pa rin nasa sulok. Kailangan lang nating Halongkatin. halongkatin. Tama ka dyan. Doon. Sabi niya, si Carlo, nandito. Okay, loyalty, yun ang masasabi mo. Okay. Yes po. Ano naman ang question mo para kay Cupid number 2? Sige. So, si Cupid 1 kasi sabi, nagbibigay na raw lahat. For Cupid number 2, paano mo malalaman na pagod ka na sa isang relasyon? Sa akin, malalaman kung pagod na sa relasyon kapag wala nang communication yung dalawang partners. Kumbaga, wala nang usap. Kasi pagod ka na pagod ka nang mag-explain sa kanya, pagod ka nang pakisamaan siya. Kumbaga, andun yung coldness. Ganun. Kung cold siya sa'yo, ibig sabihin, pagod na siya. Pero, para sa akin, it doesn't mean na kapag pagod ka, bibitaw agad.
Siyempre, kailangan mo rin Kaya nga, partner mo siya, kailangan mag-recharge ka rin sa kanya. Kumbaga, ikaw ngayon pahinga niya, sabi ni Moira. May pasok mo pa yun. May pasok niya. Ang galing ah. Sabi niya raw cold, baka mamaya malamig lang yung aircon. Yun lang, oo. Pero ano ang say mo sa kanyang kasagutan ah? Well, totoo din naman. Actually, kung papasok talaga sa relasyon, minsan kasi yung definition kasi ng pagod na iba-iba eh. So, parang case-to-case basis siya sa isang mag-partner. So, yung isa kasi parang pagod na, napagod siya magmahal kasi sumuko na or ang daming mga challenges na talagang sinukuan niya ng isang tao. Pwede naman kasi yung other way around na nauna yung pagod bago siya nagmahal. So, napagod muna siya, then tinulungan niya yung isang tao para din mag-grow yung relationship nila. So, depende kasi maraming definition ng pagod talaga bago ka bumitaw sa relasyon. Totoo naman. And ikaw ba, JM, paano mo masasabi na pagod ka na? Ano yung magpapapunta sa'yo doon sa rurok ng ng kumbaga tapos ka na? Actually, lagi ko sinasabi to sa mga kaibigan ko rin na yung definition ko ng pagod kapag wala na akong peace of mind. Oh. Kapag sira na talaga hindi na ako makatulog, na mapag-focus sa work, yung nahahagard na yung itsura ko. Kasi yung parang kapag may peace of mind ka, everything will follow. So, kung yun talaga yung nasira, talagang mawawasak kahit balikan mo siya, may times na parang iisipin mo, nasan kaya siya? Baka nandun mamaya, nasa kabit niya, or Yes. So, talagang peace of mind yung para sa akin. Totoo naman. Ako, I agree with you, no? Yung peace of mind talaga, kailangan meron kayo nun sa relasyon, eh. 'Di ba? And yung peace of mind kasi ang nasa loob nun yung trust, eh. So, kailangan ma-build talaga yung trust, which is hindi rin madali, no? Kasi pag may peace of mind ka, ang sarap mamuhay. Yes, agree. Wala kang pag-overthink na magaganap, makakatulog ka ng mahimbing, na alam mong nagtitiwala ka dun sa partner mo, wala siyang maling gagawin or anything na gagawin na makakasakit sa'yo. At ikaw rin, ganun din sa kanya. So, peace of mind. Pag nawala Yes. yon, Wala talaga. tapos ka na. Kahit Kumbaga, gaano mo siya kamahal, kung wala ka ng peace of mind, i-break talaga. mhm. Kasi para sa sarili mo yun eh. Tama. That's for you. Oo. Ang ganda nun, ha? Peace of mind. Ayun naman pala. Pero eto, meron pa tayong pakonting challenge, ha, sa ating mga Cupids. Bukod dun sa mga kinanta ninyo kanina, kung magiging kayo, ang aga naman talaga. Kung magiging kayo at ikaw ang pipiliin ni JM, ano ang magiging theme song? Kasi di ba pagka may partner kayo, meron kayong mga theme song na pag narinig yung song na yun, parang magtitinginan kayo, magingitian kayo, tapos bigla kayo may mga maaalalang bagay. So, kung sakaling ikaw ang piliin ni JM at maging kayo, ano ang magiging theme song niyo? Cupid number 1. Siguro po pare. Pare. Yes, opo. Kagay niya. Bakit pare? Kasi magiging na lang po tayo, magpakatotoo kasi ang gender pa rin po namin is, ang binigay sa amin ni Lord is lalaki pa rin naman po. Okay. So, kung maging kami, siguro yung mas maganda siyang, kahit na sabihin natin nakakatawa, pero ay naman kasi talagang dapat na tinutubok ng team song eh. Yung mismong tinutukoy na kayo mismo. Yung parang gano'n. So, Pare, mahal mo raw ako. opo, yan. Opo. Pare, mahal, I love you, pare. Ganon. Yes po. Sige nga, sampulan mo. Sample lang! Okay po. Sige. Pare, mahal mo raw ako. Pwede. Thank you so much sa ating Cupid number 1. Alamin naman natin sa ating Cupid number 2. Sa akin, syempre doon na tayo sa ikaw at ako. By Moira. Moira talaga. Moira talaga naman. Oo. Si Moira na Bakit? Syempre, alam ko naman kapag ako pinili mo, magiging ako sa'yo, loyal ako sa'yo. And willing naman ako ibigay yung lahat para lang magstay yung ikaw at ako hanggang sa huli. Ay, ginagalingan. Sample nga Sample ng ba? ikaw. Sample. Di ba, pinangungunahan mo ko, di ba? Sample ba? Sample daw ba? O sige na nga. Sige, pakinggan natin yung ikaw at ako. Ikaw at ako. Yun lang po. Bakit ka natatawa? Ito yung lyrics mo eh. Kaloka ka. Pero ikaw at ako. Ay, nako, laban na laban ang ating mga Cupids for today. Gustong manalo at mapili ni JM. Muli, maraming salamat sa inyo.
Mamaya marami pa tayong mga ganap ha. Pero kayo, kung tatanungin ko naman kayo, pero syempre hindi lang dapat si JM ang nakakakilala sa inyo. Kayo din, dapat nakikilala nyo siya. Kung meron naman kayong isang question for JM, ano naman ito? Let's start with Cupid number 1. Siguro, ang may tatanong ko kung, Mga ilang minutes kayo. ah, Charot lang, take sorry, your time. sorry. Take your time. ano ba ang kaya mong i-give up para sa pag-ibig? Kaya kong give up? Yes. Ikaw? Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Parang mainit ang ulo talaga ni JM kay Cupid number 1. Kaya i-give up sa relationship? Siguro yung mga interest ko sa life. Okay. Ay, talaga? Yes. Willing ka talaga? For example, wag ma-migrate yung maging partner ko. So kahit gusto kong, ang interest ko is dito lang talaga mag-grow sa Philippines, susunod ako sa kanya. Yung mga ganung ganung bagay. level. Yes. Willing ka Yes, dahil willing ganun ako. mo siya kamahal. Yes. Anong say mo dun? Okay naman po. Okay. Okay naman. Wala. Okay. Di ka namin pipilitin magpakamalalim. Okay. Noted ha, Mark. Okay, sige. Thank you so much, Mark. Pakinggan naman natin, ano yung one question mo for JM para mas lalo mo siyang makilala? Carlo. Siyempre, if maging tayo, gusto kong malaman mo na kapag ba naging tayo, if cold ba tayo sa isa't isa, anong gagawin mo para maibalik yung init ng pagmamahal natin dalawa? Mag-bonfire. Magka-camping. Mahilig talaga siya sa bonfire. Tapos magma-marshmallow. Ayun, ano? Hindi, for me siguro, babalik tayo ulit kung saan tayo nagsimula. Kung ano yung naging foundation or establish natin kung saan tayo nagkakilala and then paano nag-build up yung relationship. I think yun. Ayun. Para ma-remind kayo, di ba, na eto yung pinagsimulan natin, i-give up ba natin to, di ba, malayo na yung narating natin. Ang gaganda ng mga kasagutan ng ating mga, ng ating mga heart hunter, isa ng heart hunter natin, yung mga tanong ng ating Cupids, talagang very, very interesting. Maraming salamat sa inyo. And of course, sa ating heart hunter, Doc Camille, mamaya marami pa tayong ma-share sa ating mga kapatid. Pero ito, when we come back, mga kamachis, ha? May makaka-jump pa tayong Artist Plus. Huling pulusuhan na yan dito sa Matchmate. Pagalingan pa rin po sa pagpapa-impress. Dito lang yan sa Hottest Dating Show sa radyo. Kasama nyo nga DJ Anna Ramsey sa Matchmate. True
Mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Match Me with DJ Anna Ramsey. You sure you wanna give me your heart for Christmas? I just might give it away. Away. Is it your stare, or is it something in the winter air that makes me want you for the holidays? I'll hold you near, 'cause gifts like this come once a year, and I've been less than good. You sure you wanna give me your heart for Christmas? I just might give it away. Away. You sure you wanna give me your heart for Christmas? It don't mean that I'll stay after the holiday. And hold me by the fireplace, kiss me underneath the mistletoe. But baby, dawn of New Year's Day, let our love melt with the snow. Oh, darling, don't you give me a heart for Christmas? I just might give it away. Oh, darling, don't you give me a heart for Christmas? It don't mean that I'll stay after the holiday. You sure you wanna give me your heart for Christmas? I just might give it away. Hey, away. You sure you wanna give me your heart for Christmas? It don't mean that I'll stay after the holiday. There you have it, mga kapatid. Ang narinig niyo po ngayon ay ang ating extra special guest for today. Yes, we're back! Eto na nga guys, naku ha, parang feel na namin na Gina ang ating mga kupido, as in gigil na. Pero syempre, tutulungan pa natin na makapamili ang ating heart hunter na si JM. At sa huling challenge nga natin, tatawagin natin itong payong more than kapatid. Ooh. O eto na yan ha, more than
Kasi nga naman, ang target get to know. Oo, sa next level. Ganon. Kasi nga, malay nyo lang naman, di ba, baka pwede. Kaya naman ang eksena lang naman natin dito, magbibigay kayo ng payo kay JM. 3 payo each. Ano ay nitong mga sasabihin ninyo sa kanya para mapagaana ang loob niya matapos siyang makaranas ng heartache. Nako, dapat ha. Doktora Camille Levels kasi siya talaga yung standard natin dito, mga kapatid. Ayan, Doc Camille ang payo ha para mapa-oo si JM. Ready na ba ang ating mga Cupid sa pangtulala si Cupid number 1? Charot. Okay. Ayan, Mark, Okay, ready ka na? Yes po, Ano yes po. itong payo na ito? Siguro ang payo ko sa'yo, JM, is yung iwasan yung magiging matulungin katulad. Mahirap kasi yung tulong ka ng tulong katulad nung pero wala namang naibabato sa yung kapalit kasi dahil hindi ka nga nanghihingi. So, yun lang, iwasan mo yung pagiging masyadong mabait. Tsaka pangalawa is yung ipakita mo siguro talaga kung tama kung sino ka. Yun. Yung kung sino ka talaga mismo. As in, parang kung sino ka, ipakita mo talaga. Yan. Masisiko ka na daw niya. At saka, lastly is, yun na nga siguro, magpakatotoo ka nga. Magpakatotoo nga lang siguro. Yun lang siguro. Wala naman kasi talagang parang negative sa'yo. Parang gano'n. Ay, bumawi! Bumawi. Bumawi! Ang galing bumawi! Nahihirapan ako. Sige na nga, thank you so much sa ating Cupid number 1. Pakinggan naman natin si Carlo, our Cupid number 2. May mapapayo ko sa'yo. Kapag nagmahal ka, wag mong ibigay lahat. Hindi, wag kang tumawa. Hindi, seryoso. Wag mo ibigay lahat. Magtira ka sa sarili mo kasi, yun nga, sabi ko sa'yo, pag nasaktan ka, wala nang love na natitira sa'yo, di ba? Parang ubos ka. Feeling mo ubos ka. And pangalawa, wag kang easy to get. Ha? Yung, Grabe naman magpayo! kumbaga, may pinakita lang sa yung hint na, for example, concern, wag ka agad umigay. Dapat hard to get ka. Then pangatlo naman, yun nga, maging totoo ka sa sarili mo. Mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng iba. Kasi pag minahal mo yung sarili mo ng buo, pag nagmahal ka ng iba, magmamahalan kayo. Yun lang. Oh my God! Kanya-kanya silang payo, pero malalaman natin kung ano kaya ang mas matimbang. Mamaya, tatanungin natin si MJ. Pero ito, JM! Sorry, may friend kasi akong MJ eh. Ano ba yan? Shoutout to yung MJ. JM, sorry na. Okay. Sige na, tanungin na kita bago ko pa ipagmamaya. May nagustuhan ka ba sa payo nila o wala? Hindi, meron naman syempre. Sa mga Okay. bawat payo naman nila, meron tayong natututunan. Tama. Or na nakukuhang aral. Mhm. So, siguro yun din, since may mga bagay kasi na kala natin sa umpisa, pag tayo tama, pero sa pagtingin sa ibang tao mali. So, may mga times talagang dapat nakakarinig tayo ng mga parang diretsuhang punto na sa ibang mga tao. Kasi sila nakakita kung ano talaga yung nasa labas natin. Kasi tayo parang, ay okay lang yan, laban natin. Pero di natin alam, sa mata ng ibang tao, mali na siya for you. Ayun. Ayun. Ano naman kayang say? Thank you, JM. Ano naman kayang say ng ating Dr. Camille? Ano po sa tingin niyo, Doc, ang mga sagutan nila? Okay, una-una siguro pagdating sa pagkakataon na to, di ba sinabi nga natin, love is a universal emotion. So one thing, when you love somebody, hindi siguro dapat magkaroon ng kondisyon. Kasi hindi pa pwedeng sabihin mo na mahal kita kung yung may mga ganun. At saka dapat mahalin kita dahil may mga ganun. Kasi, syempre pag sinabi mo ganun, it transcends to the gender, the race, at saka yung mga social constructs. Pag yun, masyadong
pinag-igtin mo na may mga rason ka sa ganyan, wala kang mahahanap na talagang pagmamahal. At the same time, siguro, dito sa pagkakataon nga to, no, wala tayong sinasabi about sexual orientation and preferences. Kasi sabi nga natin, hindi natin kinakailangan na magkaroon ng ganitong klaseng pamantayan pagdating sa pag-ibig. Dahil kasi yung pamantayan na yun, malalaman natin, you not only use your heart but also your brain pagdating sa ganyan. And sana no, sa pagkakataon to, JM, sabi mo nga, wala kasi akong nadinig ng mga 1 year or 2 years relationship dito. Remember, true love sees no color, nor even race, or even yung sabihin na natin or creed. It only sees the beauty of your heart. So sana makita mo yon, dahil kasi importante na pag nakita mo na nandun na tumibok yung puso mo, oo, nandun. Pero hindi ibig sabihin, tama yung sinabi ni Cupid number 2, magtira ka ng konti sa sarili mo. Kasi pag nakalimutan mo yung sarili mo, ang mangyayari, palagi, tagilid na naman tayo dahil kasi sobra-sobrang i-invest mo, tapos magkakaroon ka ng frustrations dahil sa mga expectations mo, wala na naman. Hindi ibig sabihin na pagdating sa pagkakataon na yan, love lang tayo. Hindi. Nandun ng trust, nandun ng respect. And tama-tama na December 1, it's the first day of Advent. You hope for the best. Dahil kasi hindi ka naman bibigyan ni God ng yung ang sasabihin mo, ito lang yung taong to. Hindi. Bibigyan ka ni God dahil kasi hiningi mo yun. At ginusto mo rin na magkaroon ng ganitong klaseng tao. Kasi wag kang hihingi ng, gusto ko medyo ganito lang, medyo ganyan. Hindi medyo full blast. Para talagang sa ganon, maganda ang magiging hindi lang Pasko mo, yung future mo rin. Ayun, ang ganda naman nun. Thank you so much, Doc Camille. Totoo yan ha, kapag humiling ka kay Lord, yung yung gusto mo, yung eksakto, kumbaga, be specific sa mga hihilingin mo, di ba? Hindi naman tayo i-judge ni Lord, di ba? So, be specific sa mga hihilingin mo. Tsaka yun nga, if you have an empty cup talaga, JM, paano ka makapagbigay? Ubus na ubus ka na. Wala na, 'di ba? So lagi kang magtira sa sarili mo, and sabi mo nga kanina, 'di ba? Gusto mo yung pangmatagalan na relasyon na this time. So you have to make sure talaga na mas kilalanin. Take time, take it slow, sabi nga sa kanta, 'di ba? So mas kilalanin mo pa yung tao. So magkakaalamanan tayo. Sino ba ang mas kikilalanin? Ngayon ni JM, dahil ito na ang pinakahihintay natin, no? Sino kaya ang napili ng ating Heart Hunter for today? Sino ba ang kamatch mo? Pero bago mo banggitin yan, ang pangalan or Cupid na napili mo, JM, sabihin mo muna yung reason kung bakit siya yung napili mong kamatch. Okay. Sige. So, ang pipiliin ko ay siya yung talagang tumibok. Yung yung art, hindi joke lang. Yung tinamaan yung ugat ng puso ko, hindi joke. Siya, parang feeling ko established na yung pagmamahal niya, parang ready na siya to commit again, and then parang kaya niya yung respect and then trust na kailangan sa love and dedication, feeling ko talagang ibibigay niya. Hindi ko lang alam, baka mamaya after 2 months ulit, no? De, joke lang. Wag naman. Joke lang. Ayun. And then, consistent siya based dun sa mga challenges kanina. Talagang kung anong gusto niyang puntuhin, ayun yung pinupunto niya. Sino kaya? At Tapos magaling din siya kumanta. Sino kaya itong Cupid na tinutukoy ni JM? At ang napili mo ay si... Ang napili ko yung kumanta kanina. Ay, hindi, joke lang. Si Joshua Cupid. Si Cupid number 2. Cupid number 2! It's a match. It's a match! Congratulations sa ating Cupid number 2! And of course, maraming salamat din sa iyo, Mark. Yes, boss. Anong message mo sa kanilang dalawa? Congrats Ayun na kay naman Cupid siya. number 2. Congrats. Tsaka sana magkadipulupan nga talaga. Sana magtagal kayong dalawa. Congrats. Ay, mukhang happy naman siya for you guys. And ikaw naman, anong message nyo sa isa't isa? Ano lang. Hindi. If naman talaga, para tayo. 'Di ba? Why not bigay natin yung love?
di ba? And trust. And gusto ko lang kasi isang relasyon is communication talaga. Dapat consistent yung communication. And yung kay Cupid number 1, balikan na lang. Baka meron pa sunod eh. Balik lang ng balik hanggang makahanap ang kamatch. O, di ba? Oo. How about JM? Di ba? Iniisip ko talaga kung MJ or JM. JM. Oo. Message mo sa kanya. Ayan. So for sure, since narinig mo naman na yung dilemma ko sa past relationship ko, sana traumatic kasi talaga siya para sa akin. So parang hindi ko kayang ulit pagmahal kapag hindi pa sigurado. So sana yung gusto kong makita na makapagpabalik dun sa pagmamahal na nawala sa sarili ko, makita ko sa iyo. Yun. Ayun, ang ganda. Thank you sa inyong lahat. Of course, sa ating Cupids. Cupid number 1, Cupid number 2 sa ating Heart Hunter na si Jay. Of course, kay Doc Camille na marami na naman tayo talagang napulot na aral. At ayan, ako, malalaman natin kung ano ba, tutungtong ba sa next level itong dalawang ito na si JM at si Carlo. Nako ha, may mga pa-comments pa nga dito eh. Sabi ni Jason Santos, ang galing nito ha, may programa pag linggo. Yes, every Sunday po ang Match Made. Congratulations daw sa inyo, sabi ni Aleni. May pa-heart din si Chan Christian. Oy, eto si Mang Heart, first time daw manood pero ang galing, sobra. Ayan, nahahappy kayo. Sabi ko sa inyo, tumuto kayo every Sunday. Dito yan sa programang Match Made. Siyempre, ang hatid namin sa inyo, kilig, good vibes, more chika, and more music. O, diba? Dog, any final words po para sa ating mga guests for today? Alam mo, sabihin na natin na kahit ito yung season na talagang ang dami talagang nai-in-love. Totoo. At the same time, siguro, pagdating sa pagkakataon na to, kinakailangan din natin na hindi lang kasi yung foundation na sasabihin mo, eto naging match. Mm-hmm. You can start as friends. True. Ngayon, kung nag-away kayo, punta na kayo sa face-to-face. Ay, ayun naman talaga. Perfect segue. Ang galing. Naku, Dok, i-promote mo na yan. Go ahead. Monday to Friday po, 4 o'clock to 5 o'clock. Yun po ang aming face-to-face with Karina Sanchez. At the same time, meron po kaming host, si Donita Knows. At syempre, hindi na kami trio tagapayo. Ang tawag sa amin, harapan tagapayo na. Wow. O, ayan, abangan natin. Baka umabot kayo dun, ha? Hoy, pero it's a match, mga kapatid. Maraming salamat sa inyo. Congrats sa ating Heart Hunter at Chosen Cupid. Humayo kayo at magpakilig pa ng marami. Congratulations ng bonggang-bongga. At dyan na nga po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Maraming salamat sa inyong lahat na sumali, nakicomment at nakinig. Abangan naman po ang susunod na episode ng Match Made. Pero syempre, magpasalamat tayo sa ating Sulit TV. Thank you. Ayan ako ha. Marami pa tayong pusong tutulungan hanggang sa susunod na linggo po yan, 2:30 to 4:30 p.m. Dito lamang yan sa 105.9 True FM at 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Ito po at nakasama niyo po ang DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Kita-kits sa susunod na linggo. I love you so much! Susunod na linggo, nakasama niyo nga ang DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Dito lang yan sa Match Made.